mainit na balita ngayong tanghali. Higit 100 Pilipino lumikas na mula sa Gaza. Mga nagsitaka susubukang makatawid sa border ng Egypt para masimulan ang repatriation. Barko ng Pilipinas itinaboy ang China Navy vessel na nangharang sa May Pag-asa Island. Karagdagang barko na magbabantay sa West Philippine Sea kailangan ayon sa Western Command. DICT iniimbestigahan na kung may masiselang impormasyon ang nahack mula sa website ng House of Representatives. Tigil pasada ng Manibela umarangkada na. Ilang commuters nahirapang makasakay kaninang rush hour. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At AFP Lady Gunner itinanghal na kauna-unahang kampiyon ang UNTV Volleyball League. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 16, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng tumindi ang gulo sa Middle East ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan. Nasa 1 milyong Gazans naman ang napilitang lumikas bunsod ng giyera. Narito ang ulat ni Early Briones. Nagbabala ang top US officials na posibleng magbunga ng mas malawak na giyera sa Middle East ang bakbakan sa pagitan ng Israel at militant group na Hamas. Nagpahayag din ang mga ito ng pangamba sa posibilidad ng pag-atake ng Hezbollah group sa hilagang Israel o kaya naman ay maaari ring maging sangkot ang Iran sa gulo. Ayon sa American officials, sinusubukan nilang matiyak na may akses sa pagkain, tubig at shelter ang Palestinians na naipit sa Gaza Strip. Sa gitna ito ng paghahanda ng Israeli forces para sa isang ground assault. Sa mga nakalipas na araw, bumiyay sa Middle Eastern capitals si US Secretary of State Antony Blinken. Ito ay upang pigilan ang mas malawak na krisis sa rehiyon. Nagsalita naman ng Arab Group kaugnay ng sitwasyon sa Middle East at iginiit na nais nilang matapos ang mga kaguluhan at matulungan ng mga sibilyan sa Gaza. Sa pamamagitan ito ng pagkakaroon ng humanitarian access. The first thing to end the conflict, to end war, and at least to find ways to reach a ceasefire. The second aspect is to facilitate humanitarian access into Gaza in order to avoid the calamity and the catastrophe that is happening now before our eyes. Samantala, mahigit sa 1 milyong tao ang na-display sa Gaza Strip sa nakalipas na linggo batay sa United Nations. Kasunod ito ng tuloy-tuloy na pagbobomba ng Israel at babala ng ground attack laban sa mga commander ng Hamas. Mahigit na sa 2,400 ang nasawi sa Gaza Strip. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na ng pamahalaan ng Pilipinas sa Alert Level 4 o Mandatory Evacuation ang Gaza dahil sa patuloy na kaguluhan sa lugar sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Maria Teresita Daza, tukoy na ng gobyerno ng Pilipinas ang 131 Filipino nationals na nasa Gaza. 78 sa kanila ang nasa Rafah border at patawid na malapit sa Egypt. Habang ang iba ay nakaalis na mula Northern Gaza o Gaza City na inaasahang magiging sentro ng mas matinding labanan. Tiniyak naman ng DFA na patuloy ang pag-asikaso sa repatriation ng mga Pilipino sa lugar. Sa isang video sa kanilang Facebook page, nanawagan ang Israel Defense Forces o IDF sa mga sibilyan sa Gaza na lisanin na ang lugar dahil sa kanilang inilunsad na opensiba laban sa Hamas. Nagbigay pa ng evacuation route ang IDF at 3 oras na pagtigil ng opensiba upang makalikas ang mga sibilyan. The IDF is calling for the people of Gaza to evacuate to southern Gaza for their safety. Israel and Hamas are at war,
a war that Hamas started with a brutal massacre that left over 1,000 Israeli children, women, and men slaughtered. Pero batay sa ilang mga ulat, pinipigilan umano ng Hamas ang mga sibilyan na lisanin ang Gaza City. Naglabas din ng mga recorded na usapan sa telepono ang IDF kung saan sinasabi ng isang residente sa Gaza na hindi sila pinapaalis ng Hamas. Ayon naman kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, napakadelikado ng babalang mass evacuation. Nananawagan din ito na mabigyan ng humanitarian access ang mga relief workers ng UN para makapaghatid ng ayuda sa mga naiipit sa bakbakan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang mailika sa mga Pilipino sa Gaza na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Ito ay matapos na itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang Gaza kung saan ipatutupad na ang mandatory repatriation. Sa isang pahayag, sinabi ni PBBM na sinisikap pa ng pamahalaan na masagip ang ating mga kababayan na naiipit sa gyera at handang gawin ang lahat ng paraan upang maiuwi sila ng ligtas sa Pilipinas at makapiling ng kanilang mga pamilya. Itinaboy ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese Navy vessel na kumambyo sa loob ng Pag-asa Island. Sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, makikita na makailang beses in radio challenge ng BRP Benguet ang Army-Navy ship ng China matapos nitong subukan na harangin ang barko ng Pilipinas sa karagatang sakop ng Pag-asa Island noong October 13. Ayon sa AFP, patungo ang BRP Benguet sa Rizal Reef Station upang magsagawa ng rotation at resupply mission doon nang mangyari ang insidente. Muling iginiit ng AFP na paglabag sa international law ang presensya ng mga barko ng China sa karagatang sakop ng ating teritoryo. Gayun din, illegal na panghaharang ng mga ito sa rotation at resupply mission ng mga barko ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. Nasa Palawan ngayon ang pinakamalaking Navy ship sa bansa na tutulong na rin sa pagbabantay sa may West Philippine Sea. Gayunman, ayon sa Western Command, nangangailangan pa ng karagdagang barko ang bansa upang protektahan ang ating mga teritoryo. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona, live. Andy, kailan maglalayag sa West Philippine Sea ang pinakamalaking Navy ship ng Pilipinas? Tanghali, no? Ayon niya sa ating panayam kay Commander Marco Sandalo ng BRP Davao del Sur, pagkatapos silang maghatid ng tulong sa bayan ng Pulyon, ay muli silang maglalayag patungo sa West Philippine Sea. Dumating nga ang Navy ship ng Armed Forces of the Philippines isang nakarang linggo sa pantalan ng Puerto Princesa at nagtungo rin sa bayan ng Pulyon, Palawan para maghatid ng food packs. Ayon sa Western Command, ang BRP Davao del Sur ay makakatulong sa gagawing pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Malaki rin umano ang may tutulong nito, lalo na't malawak ang karagatang nasasakupan ng West Philippine Sea. Subalit aminado ito na kailangan pa rin nila ng mga barko upang mas lalong mapaigting ang pagbabantay sa teritoryo ng ating bansa. Bukod sa gagawing pagpapatrolya ng BRP Davao del Sur sa West Philippine Sea, ay gagamitin din ang barko sa paghahatid ng tulong sa mga munisipyo sa Palawan. May kakayahan din ito na makapagsagawa ng silip and amphibious capability bilang suporta na rin sa military and non-military operation ng Naval Operating Forces. Ang BRP Davao del Sur ay kayang maglayag ng aabot sa 30 days na hindi na magdadak sa isang pantalan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Matagumpay na na-retrieve ng Philippine Coast Guard ang FB Dirin, ang fishing boat ng mga mangingisda
na nabangga ng isang crude oil tanker sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan noong October 2. Ang isa PCG gagamitin itong ebidensya sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa barko na nakabangga sa mga mangingisda. Mula sa Zambales, alamin natin ang latest kay Ryan Lacanlale live. Ryan, saan na dinala yung bangka at magagamit pa ba ito muli ng mga mangingisda? Aga, nandito ngayon sa Rivera Wharf sa Subic Bay, Zambales, itong FB Daring. Yan din ang tinitignan ngayon ng Philippine Coast Guard kung ligtas pa ba itong gamitin ng mga mangingisda. Matagumpay ang isinagawang retrieval operation sa FB Daring ng Philippine Coast Guard 180 nautical miles sa karagatang sakop ng Agno, Pangasinan. October 11, nakarating ang salvaging team sa lugar kung saan nakataob ang bangka. October 14, nang mapanutang nila ang bangka. Halos 7 araw din sila sa laot aga. Nawawala na ang magkabilang katig ng bangka at sira na rin ang harapang bahagi nito. Ngayong umaga, ininspeksyon ang bangka ni Vice Admiral Joseph Coime kasama si Commodore J. Tariela at iba pang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nandito rin ang mga mangingisda na nakasurvive sa insidente at mga pamilya ng 3 nasawi. Matatandaan na hiniling nila sa pamahalaan na i-retrieve ang kanilang bangka para may magamit silang muli sa pangingisda. October 2 ng madaling araw nang nabangga ng MV Pacific Ana, isang crude oil tanker ang bangka kung saan 3 mangingisda ang namatay. Sa ngayon aga ay nagpapatuloy ang press conference ng PCG dito sa Subic kung saan idinidetalye nila ang pag-retrieve dito sa bangka. Yan muna ang latest live mula dito sa Zambales. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nahack ang website ng House of Representatives kahapon, araw ng Linggo. Pinag-iingat naman ng Kamara ang publiko sa mga kahina-hinalang emails o communications na nagsasabing mula sa House of Representatives. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Matapos ang sunod-sunod na insidente ng data breach sa ilang ahensya ng pamahalaan, nabiktima rin ng hacking ang website ng House of Representatives araw ng Linggo, October 15. Bago tuluyang maging inaccessible ang website, nakita pa sa front page ang isang troll face meme. Nakasaad din ang umano'y may kagagawan sa hacking na nagpakilalang 3 Musketeers. Maging ang schedule ng House Committee hearings, pinalitan. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni House Secretary General Reginald Velasco na nakaranas ng hindi otorisadong access ang website ng Kamara. Tiniyak din itong agad na gumawa ng mga hakbang upang matugunan ng issue at nakikipagtulungan na sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at law enforcement agencies upang imbestigahan ang insidente. Tiniyak naman ng House of Representatives na magpapatupad ito ng mga karagdagang hakbang upang maiwasang maulit ang insidente. Pinag-iingat naman ng Kamara ang publiko laban sa mga kahina-hinalang emails o communications na nagsasabing mula sa House of Representatives. As of Sunday, October 15, 2023, hindi na accessible ang House of Representatives website. Bago naman ang hacking incident, naging biktima rin ng cyber attack ang One Expert portal ng Department of Science and Technology, gayon din ang community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority at maging ang Philippine Health Insurance Corporation. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT kung may nakuhang mahalagang impormasyon ang mga hacker sa website ng House of Representatives. Nababahala din ang ahensya sa cyber attacks sa mga website ng gobyerno. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, nabubuksan na ba ngayon yung website ng House of Representatives? Aga, hindi pa rin accessible itong website nga ng House of Representatives. At ayon sa DICT, nakapagbigay na sila ng rekomendasyon kung paano masesecure yung website. Ang mahalaga ring malaman dito nila ay kung may mga vital na data na nakuha ang mga hacker. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Assistant Secretary Renato Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT.
Yan po ang subject ng patuloy naming pag-iimbestiga kung may kuha ba na vital information. Right now kasi ang nakikita lang ho namin is defacing, so alteration ng website. Now, because of yung pag-access nila doon sa website, we're still checking if data were extracted from the website. Ayon sa DICT, importanteng malaman kung may mga datos o personal na impormasyon na nakuha ang mga hacker. Mabibigyan pa nila ng babala ang may-ari nito para hindi rin maloko ng mga scammer. Pinakabago ang website ng HOR sa mga ahensya ng gobyerno na napasok ng hacker. Kamakailan lang ay napasok din ang website ng PhilHealth at Philippine Statistics Authority. Nakakabahala yung sunod-sunod na pa-atake. The timing is suspicious na people take advantage of this particular time na they try and attack and penetrate government institution websites. Ayon sa DICT, mahalaga na may sapat na pondo ang ahensya para mapalakas pa ang cybersecurity ng gobyerno. Pero sa 30 bilyong pisong hinihingi nila sana na pondo para sa taong 2024 ay 8 bilyon lamang ang umakyat at inilagay na alokasyon sa Kongreso. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Pinuna ng House political leaders ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara. Apela rin ang mga ito sa dating presidente, iwasan ang pagbabanta o pagpapahiwatig ng panganib laban sa kaninumang miyembro ng Kamara o sa institusyon mismo. Narito ang report ni Rosalie Coz. Itinanggi ng House political leaders na personal na pag-atake kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na i-realign ang confidential funds ng tanggapan nito at ng Department of Education para sa taong 2024. Sa isang pahayag, pinuna ng mga leader ng lahat ng political parties ng House of Representatives ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, nakakalungkot ang paninirang puri ng dating Pangulo sa institusyon na sa loob anila ng ilang taon ay sinuportahan ng marami nitong legislative priorities. Tinuligsa ni dating Pangulong Duterte si Speaker Martin Romualdez at iginiit na kung balak nitong tumakbong presidente, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Sinabi rin nitong target ng intelligence funds ng anak na si VP Sara Duterte, ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro. Panawagan ng House political leaders sa dating presidente at kampo nito, tigilan ang pagbabanta o pagpapahiwatig ng panganib laban sa kaninumang miyembro ng Kamara o sa institusyon mismo. Pinaninindigan din ng mga ito ang desisyong paglilipat ng confidential funds sa security agencies upang tugunan ang krisis sa West Philippine Sea. Committed din anila ang House of Representatives na igalang at sundin ang ruling ng Korte Suprema na iligal ang pork barrel fund. Ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok na institusyon ng Kongreso dahil sa pork barrel funds. Pinayuhan naman ng mga leader sa Kamara ang dating Pangulo na kung may ebidensya sa mga aligasyon nito ay ipresenta sa mga kinauukulang otoridad. Ang political parties na kabilang sa joint statement na inilabas gabi ng Sabado, October 14 ay ang Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, National Unity Party at Partyless Coalition Foundation Incorporated. Samantala, isinumite naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang House Resolution No. 1361 upang hikayatin ang 3 komite sa Kamara na imbestigahan ang confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2023 in aid of legislation. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat umiiwas ang mga opisyal ng pamahalaan sa irregular, hindi kinakailangan sobrang paggastos, subalit kapos naman ang pondo para sa social services. Una nang pinabubusisi ng mga mambabatas na ito sa Commission on Audit o COA ang nasaan nila'y 2.6 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde at ngayon VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihikayat ng Magdalo Group ang Marcos administration na payagan ang International Criminal Court na makapasok sa bansa. Ito ay para imbestigahan ang umano'y nagawang crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng kanyang pahayag sa isang programa na ginamit niya ang kaniyang confidential intelligence funds sa extrajudicial killings noong siya ang alkalde ng Davao City. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes III, na isumiti na nila sa ICC ang naturang video. Umarangkada na ngayong araw ang isinasagawang tigil pasada ng grupong Manibela. Ilang jeepney drivers ang nakiisa sa protesta at hindi bumiyahe ngayong araw. Samantala, nag-deploy naman ang Metropolitan Manila Development Authority ng ilang mga sasakyan para sa mga pasaherong na stranded sa biyahe kaninang umaga. Mula sa Pasig City, alamin natin ang balita mula kay JP Nunez Live. JP, ano yung naging epekto nitong transport strike at may mga ruta ba na talagang walang masakyan ng mga pasahero? Aga, ayon dun sa transport group na Manibela, mayroon silang mga miyembro na hindi bumiyahe kanina sa area ng Quezon City, sa Pasay, sa Camanaba at sa iba't ibang probinsya. Dito nila sa mga area na ito ay naparalisa ang biyahe at may mga stranded na pasahero. Kaninang umaga nga, hindi bababa sa 20 mga tradisyonal na jeep ang nagtipon-tipon sa UP Diliman bilang pakikiisa sa transport strike na isinasagawa ng transport group na Manibela. Karamihan sa mga ito ay mga biyaheng Montalban-Cubao. Ayon sa kanila, kusang loob silang nakiisa sa transport strike upang ipaglaban ang suspensyon ng PUV modernization program at napipintong phase out ng mga jeepney o ng mga tradisyonal na jeep kapag natapos ang deadline ng consolidation sa darating na December 31. Ayon kay Marval Buena, ang National President ng Manibela, magtutuloy-tuloy yung kanilang tigil pasada ng ilang araw. Pero wala na silang isasagawang kilos protesta, kundi igagarahin na lang nila ang kanilang mga tradisyonal na jeep at nakadepende na sa kanilang mga miyembro ang hindi pagpasada. Pagkatapos nilang magsagawa ng programa sa UP Diliman ay kinalampag nila kanina ang harapan ng LTFRB. Pero nakapadlock ito o nakapadlock yung gate nito at meron namang mga personnel ng Philippine National Police ang nagbantay sa kanila para panatilihin ang seguridad at kapayapaan kasabay ng transport strike. Batay naman sa interagency monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nakapag-deploy ng mga libreng sakay ang ilang LGU sa Metro Manila. Kabilang dito yung Parañaque, Maynila at Caloocan, kung saan may ilang mga pasahero kanina ang namonitor na walang masakyan. Agad katatapos lang nung press conference kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes at sinabi ni MMDA Acting Chairman na yung transport strike naman na isinagawa ng grupong Manibela ay hindi nagtagumpay o bigo doon sa pakay nila na maparalisa yung mga ruta ng biyahe. Ayon sa kanilang monitoring, nasa 20 o nasa 30 lang na mga unit ng traditional na jeep yung nakiisa dito sa transport strike at hindi nagkaroon ng malaking epekto sa mga mananakay. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. JP, hanggang kailan tatagal itong transport strike at itutuloy ba ng Manibela yung plano na gawing isang linggo yung kanilang tigil pasada? Aga, ang termino na ginamit ng Manibela ay indefinite na transport strike. Ang tanong kasi natin sa kanila kung itutuloy ba nila ito ng isang buong linggo. Ang sabi ng National President ng Manibela, yung kanilang isinasagawang kilos protesta kung saan meron silang programa kagaya ngayong araw at meron silang paglarga sa kalsada at pangangalampag sa LTFRB ay ngayong araw lang. Pero yung tigil pasada na gagawin, pwedeng yung kanya-kanya ng miyembro nila yung magsagawa ng tigil pasada doon sa kani-kanilang lugar. Kagaya halimbawa ng mga miyembro nila sa Laguna, sa Bulacan, tsaka sa iba pang mga probinsya, nasa kanila yung desisyon kung magtitigil pasada sila itong darating pa na mga araw. Ang sistema nila, walang programa pero igagarahi lang yung kanilang mga jeepney doon sa kanilang paradahan. Ang sagot dyan ng MMDA, kung gagawin naman ng grupong Manibela yung pagtigil pasada ng isang linggo,
nakahanda pa rin ang MMDA na magbigay o mag-deploy ng mga augmentation vehicle kung magkakaroon pa ng mga stranded na pasahero sa mga susunod na araw. Aga? Okay, JP, tungkol naman dito sa kanilang hinaing, natuloy na ba yung kanilang pakikipag-dialogo kay Pangulong Ferdinand Marcos para ipaabot yung kanilang mga hinaing dito sa PUB modernization? Aga, sa ngayon, yan yung inaantabayanan natin dahil hindi pa, yan yung kanilang request na makausap nga si Presidente. At yung ginawa nilang transport strike ngayon na meron silang programa, kaya sila magsasagawa ng pagtitipon pa doon sa Mendiola kasi na-monitor natin sa kanilang live stream. Kagagaling lang nila ng LTFRB at papunta sila doon sa Mendiola. Ang plano nila, kaya sila magsasagawa ng programa ulit sa Mendiola para naman kay Presidente maipanawagan nila yung kanilang hinaing. Sa ngayon, inaantabayan na natin kung magkakaroon pa ng dialogo. Itong ang National President ng Manibela na si Mar Balbuena pati yung kanyang mga miyembro kay Pangulong Marcos. Aga? Okay, maraming salamat, JP Nunez. Samantala, bukod sa UP Diliman sa Quezon City, magsasagawa rin ng programa sa Mendiola sa Maynila ang ilang mga jeepney drivers na kaisa sa isinasagawang tigil pasada. Kaninang umaga, ilang pasahero ang nahirapang makasakay habang rush hour dahil may ilang PUJ ang hindi pumasada. Mula sa Mendiola, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano nang update sa transport strike ng Manibela dyan sa Mendiola? Ella, mula LTFRB ay kararating lang dito sa Mendiola ang grupong Manibela at inaasahan nga na magsasagawa ang mga ito ng programa. Sa pangunguna ng Presidente nito si Mar Balbuena ay unti-unti silang naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng mga pulis. Samantala, Ella, kanina galing nga tayo sa Sulcoa, Quezon City para nga i-monitor ang daloy ng trapiko at ilang pasahero nga ang nahirapang makasakay dahil bukod sa traffic ay mas kaunti ang mga pampasaherong sasakyan kaya mabibilis na napupuno ito ng mga pasahero. Hassle kasi imbis na pagbaba mo may masasakyan ka na, wala. So, antay ka pa ng ilang minuto para makasakay. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ay may nagpakalat na sila ng libreng sakay maging ang mga libreng sakay na mula naman sa iba't ibang barangay. Ilang lungsod din ang nagkansela ng klase dahil na rin sa transport strike. Kabilang dito ang lungsod ng Las Piñas, Pasay City, Caloocan City, Marikina City, Malabon City, Parañaque City at Binangonan, Rizal. Maging ang Los Baños, Binyan at Calamba sa probinsya ng Laguna at ang probinsya ng Pampanga. Nauna naman nag-anunsyo ng suspensyon ang De La Salle University. Hindi naman nagkansela ng klase ang Quezon City, Manila City, Pasig City at Valenzuela City. At yan muna ang latest mula dito sa Mendiola, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Nag-deploy ng mga sasakyan sa Kalakhang, Maynila ang National Capital Region Police Office para magbigay ng libreng sakay sa mga maapektuhan ng tigil pasada ngayong araw. Bukod sa mga libreng sakay, nagpakalat din ng mga tauhan ang NCRPO para masigurong walang mangyayaring kaguluhan sa pagsasagawa ng transport strike ng mga motorista. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, kamusta yung isinagawang libreng sakay ng NCRPO? Nagpapatuloy pa nga itong ibinibigay na libreng sakay ng National Capital Region Police Office. Nasa 17 truck, 2 bus at 2 patrol jeep ang idineploy ng NCRPO sa buong Metro Manila para magbigay nga ng libreng sakay simula pa kaninang alas 4 ng umaga. Bukod pa dyan aga sa mga inihandang sasakyan ng 5 distrito sa Metro Manila. Bukod sa mga sasakyan aga, mayroon ding 2,245 na mga pulis ang idineploy para naman masiguro ang kaayusan ng isinasagawang tigil pasada. Ito ay kinabibilangan ng 871 na civil disturbance management contingents. 995 naman ang nagbabantay sa mga major thoroughfares sa Metro Manila, 292 sa mga transportation hubs at terminal, 476 sa mga commercial areas,
657 sa mga places of convergence at mayroon ding 633 na reactionary standby support force o yung tinatawag na RSSF na naka-standby at maaaring i-deploy kung kinakailangan pa. Isa pa binabantayan aga ng mga pulis ay ang posibleng pamimilit ng ibang motorista sa mga nais bumiyahe na sumama sa kanilang isnasagawang tigil pasada. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Hindi dumating sa National Bureau of Investigation o NBI ngayong umaga ang dating Executive Assistant ng LTFRB na si Jeffrey Tumbado. Siya ang whistleblower na nagbunyag ng umunoy mga katiwalian sa loob ng LTFRB na sinasabing kinasasangkutan ni Suspended Chairman Teofilo Guadis at ni Transportation Secretary Jaime Bautista na kalaunan ay binawi rin ito. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan? Bakit hindi daw siya nakapunta? Magandang tanghali, Ella. Tinawagan natin kanina itong si Jeffrey Tumbado at ayon pa sa kanya, may mahalaga siyang inaasikaso, Ella. Ngunit hindi niya sinabi sa atin kung ano yun. Pero handa naman siyang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation o NBI. Kinumpirma din mismo ng NBI Anti-Graft Division na wala ring abogado na dumating si Tumbado. Dagdag pa ng NBI, tatlong sapina ang kanilang pinadala sa iba't ibang address sa Novaliches, Quezon City, Caloocan City at mayroon din sa Olongapo. Isa rito ang natanggap ng kanyang biyanan. Si Tumbado ay dating Executive Assistant ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagbulgar nga ng umano'y katiwalian sa LTFRB. Subalit kalaunan ay binawi din ito ang kanyang pahayag partikular laban kina DOTR Secretary Jaime Bautista at suspended LTFRB Chief Guadis III. Sinabi ng DOJ na nakatakdasan ng pagharap ni Tumbado sa NBI ay para ipresenta ang kanyang ebidensya para suportahan ang kanyang mga aligasyon ng umano'y korupsyon sa LTFRB. Kanina ay kinumpirma din ng NBI Anti-Graft Division na nagmeeting na sila, Ella, para sa susunod na hakbang matapos nga hindi sumipot itong si Tumbado. Nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon sa mga aligasyon nito ng korupsyon sa LTFRB matapos ipag-utos ng Department of Justice o DOJ. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, October 17. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 95 centavos per liter ang presyo ng diesel at kerosene kada litro, habang tataas naman ng 55 centavos per liter ang presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na sa ngayon ay wala pang nakikitang epekto sa presyo ng langis sa global market ang gulong nangyayari sa Israel at Gaza. Magpapatupad ng dagdag toll ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX simula bukas, October 17. Sa abiso ng Toll Regulatory Board, madadagdagan ng 25 pesos ang babayaran toll sa SCTEX ng Class 1 vehicles na bumibiyahe sa pagitan ng Mabalacat City hanggang Tarlac. Habang additional 50 pesos naman sa Class 2 na mga sasakyan at dagdag na 75 pesos sa Class 3 vehicles. Samantalang magkakaroon din ng karagdagang 40 pesos, 81 pesos at 121 pesos sa babayaran toll para sa Class 1, 2 at 3 na mga sasakyan na bumibiyahe naman sa pagitan ng Mabalacat City, Tipo at Hermosa, Bataan. Para naman sa mga motorista na bumibiyahe ng end-to-end sa pagitan ng Tipo at Hermosa, Bataan, madadagdagan ang babayarang toll ng 65 pesos kung Class 1, 131 pesos kung Class 2 at 196 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Ayon sa TRB, ang inaprubahan toll hike sa SCTEX ay bahagi ng periodic adjustment para sa taong 2023. Muling aalis ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong linggo ay pupunta ang Pangulo sa Saudi Arabia para dumalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit.
At para sa detalye, may report si Nel Mariboho live. Nel, ano ba yung mga inaasahang matatalakay ng Pangulo dito sa dadaluhan niyang event sa Saudi Arabia? Yes, Aga, ang pagpapalakas sa relasyon ng ASEAN at mga bansa sa Middle East ang magiging sentro ng pagtalakay sa unang magaganap na ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa October 20 sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Foreign Affairs for ASEAN Affairs, ASEC Daniel Espiritu, full-day event lamang ang aktibidad ng Pangulo kabilang na ang pagharap sa Filipino community sa Saudi at ang GCC Summit. Ilang Arab business leaders rin ang makakaharap ng Pangulo. Ayon kay ASEC Espiritu, ipipresenta ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund, proteksyon ng mga overseas Filipino workers, labor reform sa Saudi Arabia, at assistance sa development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Inaasahan ng ASEAN na malaki ang may tutulong ng Gulf states sa food at energy security ng reyon. Ang GCC ay kinabibilangan ng Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at Oman. Unang natatag ang relasyon ng ASEAN at GCC noong 1990. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Inihain ngayon ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang House Bill Number 9405 sa House of Representatives. Layon itong ideklara ang February 25 kada taon bilang isang regular national public non-working holiday bilang pag-alala sa EDSA People Power Revolution. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, para sa kaalaman ng mga kasangbahay, wala pa bang batas kaugnay ng pagdiriwang ng People Power Revolution? Oo, Ella, walang batas na nagtatakda sa ngayon sa pagdiriwang ng People Power Revolution tuwing February 25 at nakadepende sa Pangulo ng Pilipinas ang pagdedeklara nito bilang Special Non-Working Day sa pamamagitan ng isang proclamation. Kaya matapos na hindi ideklara ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang February 25, 2024 bilang isang non-working day, inihain ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang House Bill Number 9405. Layo nitong ideklara ang February 25 kada taon bilang isang regular national public non-working holiday bilang pag-alaala sa EDSA People Power Revolution. Ito ay upang alalahanin din ang pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang diktador sa ilalim ng martial law regime sa pamamagitan ng mapayapang EDSA People Power Revolution. Ang Executive Secretary naman na magiging chairperson nito sa ilalim ng panukala. Nakasaad din sa House Bill ang muling pagbuo ng EDSA Commission na nagpaplano at magpapatupad ng nationwide ceremonies kaugnay nito. Gayon din ang paglalagay ng alokasyon sa pambansang pondo na nagkakahalaga ng at least 10 million pesos kada taon para sa operasyon ng EDSA Commission. Samantala, bagamat kasalukuyan nakaupo sa pagkapangulo ay isang Marcos at meron ding Marcos sa Senado at dito rin sa Kamara, naniniwala pa rin si Congressman Lagman na maipapasa ang panukala dahil kung hindi, admission niya ito ng patuloy at pilit na pagrebisa sa nangyaring pang-aapi at mga pang-aabuso sa ilalim ng martial law ng dating Pangulong Marcos. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasa 60% ng mga pampasaherong jeep sa Taytay Rizal ang nakiisa sa isinasagawang tigil pasada ngayong araw. Gayunman, hindi naman masyadong naapektuhan ang mga commuter dahil sa mga van at bus na pumasada pa rin kahit na may transport strike. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jenica Matangat live. Jenica, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Taytay Rizal? Magandang tanghali, Ella. Wala naman naging masyadong epekto ang tigil pasada na isinagawa ng Grupong Manibela dito sa lalawigan ng Rizal. Simula pa kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy ang pasada ng mga jeepney sa bayan ng Taytay. Ayon sa mga driver ng jeep, nasa 60% ang mga nakiisa sa tigil pasada, pero dahil mayroon namang mga van at bus na bumabiyahe, hindi nakaapekto sa mga mananakay ang transport strike. Bukod dito, kagabi pa lang ay nakaredy na nga ang libreng sakay ng Taytay. Samantala,
Sa Antipolo City at Halahala naman at iba pang lugar sa Rizal, normal naman ang sitwasyon ng biyahe dahil karamihan ng mga driver ay ayaw mawalan ng kita para daw sa kanilang pamilya. Mawawalan kami ng hanap buhay. Tulad yan, yung mga badyang nakikinabang ang bumabiyahe ron. Siyempre silang kita kami, mawawalan. Dati ang dami ng jeep dito. Pumaparada rito mga jeep, ang dami. Ngayon wala na, ay isa-isa na lang. Ang ibang driver naman sadyang hindi nakiisa sa tigil pasada dahil walang anunsyo ang presidente ng kanilang asosasyon. Inireklamo naman ng ibang mga driver ng jeep ang pagdami ng mga badya na dumarami sa lansangan at mga modern jeepney na nakaagaw nila sa mga pasahero sa kalsada. Samantala, sa dako naman ng San Pedro, Binyan at Santa Rosa, Laguna, walang naging problema sa mga commuter. Ang isinagawang tigil pasada dahil maraming transport group ang hindi naman nakiisa sa grupong Manibela. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jenica Matanga. Nagpapatupad ngayon ng checkpoint sa bayan ng Mobo, Masbate ang Municipal Agriculture sa mga entry points sa lugar matapos makapagtala ng kaso ng African Swine Fever. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilang barangay na ba ang apektado ng African Swine Fever dyan sa bayan ng Mobo? Yes, Ella, sa ngayon ang barangay Luyong Katunggan ang may positibong kaso na ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Mobo, Masbate. Ito'y matapos tumating ang positive result ng kinuhang blood sample sa isang piggery doon sa nasabing barangay. 18 baboy na inaisailalim sa kaling o ng Municipal Agriculture Office sa naturang farm. Ayon man sa Provincial Agriculture, upang makasiguro na hindi lalaganap ang virus, kailangang i-depopulate ang mga baboy sa sakop ng 500-meter radius mula sa apektadong babuyan. Nagsasagawa ng mahigpit na monitoring at checkpoint ang Municipal Agriculture Office sa mga entry point ng bayan ng Mobo. Ito ay upang huwag makalabas ang lahat ng karne ng baboy sa naturang bayan. Pwede naman i-consume ng mga residente ang mga karne ng baboy, subalit kailangan pa din ng sertifikasyon o dumaan sa meat inspection ng ahensya. Sa ngayon, apektado ang negosyo ng mga nag-aalaga ng baboy sa Mobo dahil hindi nila ito madala sa malalaking pamilihan gaya sa Masbate City Market. Nagsasagawa na rin ng disinfection at surveillance ang Agriculture Office sa iba pang mga may alagang baboy. Sa ngayon, nasa 300 pesos kada kilo ang baboy, ang presyo ng benta ng baboy sa bayan ng Mobo. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Matagumpay na idinaos ang National Conference ng Filipino Communities Council of Australia sa Australian Capital Territory sa nakalipas na weekend. Isinusulong sa nasabing talakayan ang kapakanan ng mga Pilipino sa iba't ibang estado ng bansa. Ang detalye sa ulat ni Azel Kaisip. Ginanap ang 16th National Conference ng Filipino Communities Council of Australia o PhilCA sa University of Canberra Sabado. Dito nagkaisa ang mga leader at miyembro ng PhilCA na talakayin ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa Filipino welfare at ang patuloy na pagsulong ng pagkakaisa ng Filipino community sa bansa. The Philippine Embassy is one with the Government of Australia in recognizing the important role of the Filipino community in enriching multiculturalism and diversity in this country. Sa nasabing conference, tinalakay ang mga issue at karanasan na makapagpapaigting pa sa relasyon ng Pilipinas at Australia at magtataguyod ng Pinoy welfare. The conference is just sensational. I never expected the professionalism of all your speakers. Sa pahayag ni Carmen Garcia, immediate past president ng PhilCA at kasalukuyang Philippine Consul sa South Australia, mahalaga ang kontribusyon ng mga Filipino community organizations sa mga kababayan dito sa Australia maging sa Pilipinas. Filipino community organisations here in Australia, well, they have such a pivotal role to play in welcoming Filipino international students and Filipino overseas workers. Understanding the importance of that cultural connection on arrival makes us feel at home.
Ibinahagi naman ni Brother Alvin Francisco, representative ng Members Church of God International o MCGI, ang mga activities ng MCGI sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon upang makatulong sa Filipino community sa bansa. Ang Members Church of God International dito sa Dako ng Australia at alinsunod sa mga natutunang aral sa banal na kasulatan sa patungkol sa pagtulong sa ating kapwa ay nagsasagawa po ng mga community services sa ating po mga kababayan, sa ating po mga kapwa Pilipino. Kagaya po nitong nakaraang second quarter ng taong ito ay nagkaroon po tayo ng tinatawag naming Grand Fiesta ng Diyos kung saan po meron tayong mga free services kagaya po ng free dental check-up sa mga kababayan po natin na walang health insurance. At nagkaroon din po tayo ng free store kung saan meron po tayong mga pinamimigay na groceries. Alam naman po natin na dito rin sa Australia ay apektado rin ang pagtaas ng bilihin. At meron din po tayong free visa consultation sa mga estudyante po, especially na namumblema po sa kanilang visa status. At meron din po tayong blood donation na ginagawa po dito sa dakong ito. At kung ano-ano pa po. At ito pong mga services na ito ay hindi lang po exclusive sa makaanib sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God International, kundi lalong-lalo na din sa mga kababayan natin na masasabi nating na-displace or hirap sa buhay dito po sa Dako ng Australia. That the members should have the same care one for another. Samantala, ipinaabot naman ni Cecilia Flores, Pangulo ng PhilCA, ang pasasalamat sa mga PhilCom organizations and leaders na katuwang sa pagtataguyod ng Pinoy welfare and culture. Dahil sa maayos at matibay na bilateral relations ng Pilipinas at Australia, patuloy na dumarami ang bilang ng mga kababayan natin na nagtutungo sa Australia. Dahil dito, inaasahan ang tuloy-tuloy na paglago ng kulturang Pilipino at ang pakikipagkaisa ng bawat Filipino community sa bansa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng AFP Lady Gunner ang Best of 3 Finals series sa pagitan nila ng Senate Lady Defenders kagabi sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nakuha ng AFP ang kauna-unahang kampyonato sa UNTV Volleyball League kung saan nakapag-uwi ang kupunan ng ₱250,000 papremyo para sa napili nilang charitable institution. Mas maraming kupunan at mas malalaking papremyo naman ang aasahan sa susunod na season ng UVL. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hindi na pinaporma pa ng AFP Lady Gunner ang karibal nito sa kauna-unahang titulo ng UNTV Volleyball League na Senate Lady Defenders kagabi. Sa harap ng libu-libong manonood sa PhilSports Arena sa Pasig City, pinataob ng AFP ang Senate sa straight sets, 25-16, 25-13 at 25-18. Nauna ng tinalo ng AFP ang Senate sa Game 1 ng kanilang Best of 3 Final Series noong October 12 sa Phil Oil Center sa San Juan City. Kami yung unang nanalo. Kami yung unang nag-champion. Siyempre history ng first UBL na kami yung nag-champion. Sa practice, pinag-aralan namin yung mga galaw nila. Kaya, yun, nanalo kami. Tinanghal namang Aboitiz Power Finals MVP si Corporal Divine Eguia ng AFP. Masaya po kasi yung sa pagkapanalo namin is madami kami napasayang tao. Madami kaming na-inspire na mga kabataan at saka yung mga tao na sumusuporta sa UVL. Ang sabi lang po ng coach ko sa Navy na sige lang, magtrabaho ka lang. So hindi po ako nag-expect na magkakameron ako ng ganitong award. Enjoyment lang po kami. No pressure po sa amin. Tapos sundin lang po namin kung ano po yung goal namin na makuha namin yung championship. Yun lang po yung sabi ng coach namin. Magkakamit ng 500,000 pesos ang chosen beneficiaries ng nagkampiyon na kupunan na AFP Educational Benefit Systems Office.
250,000 pesos naman ang maiuuwi ng Senate para sa beneficiary nito na Senate Spouses Foundation Incorporated. 100,000 para sa Moral and Welfare Division at tig 50,000 pesos naman na consolation prize para sa beneficiary ng DFA, Judiciary at Ombudsman. Malaking tulong po siya kasi dahil po dito makakapag-aral po ako at makakapagtapos po ako ng kolehiyo. Sobrang saya po kasi nag-effort po sila para tulungan po yung mga beneficiary po ng India. Thank you po sa AFP dahil po sa kanila nakapag-aral po kaming mga beneficiary, and thank you din po sa UNTV and sa mga nag-organize po nitong event. Samantala, tinanghal na Aboitiz Power Season MVP ang dating college varsity player mula sa Davao na si Yamporio ng PNP. Bukod dito, siya rin ang napili bilang opposite spiker at best scorer. Best open spiker naman si Marilyn Boras ng Judiciary. Best server si Kiri Joy Betinho ng AFP. Best setter si Marian Joyce Olores ng AFP. Best libero naman si Marisa Tumpalan mula sa PNP at best import na si Joanne Bunag ng AFP. Dati, oo, meron best blocker, ganon, best opposite hitter, pero ngayon talaga yung never pa ako naging MVP. Tapos for the first time sa isang napakalaking league, parang sobrang happy, kaya naiyak talaga ako kanina kasi hindi ko siya lubos maisip na bakit ako. Pero naniniwala din naman ako sa kakayahan ko na kaya din ako naka-receive ng ganong award. Bigo mang makuha ang kampyonato, ayon kay Senate Lady Defender Head Coach Roger Gorayev, kung pipiliin pa siyang maging coach sa susunod na season ng UBL, siya daw mismo ang pipili ng mga players at paghahandaan nila ng mas maaga ang liga. Sa matagumpay na unang season ng UBL, marami daw na magkaka-interes na sumali sa liga at magandang oportunidad daw ito lalo na sa mga volleyball player na hindi na nakapaglaro sa collegiate level. Bihira kasi yung ganitong may charity na liga. No? Nakakatuwa nga kasi yung UNTV nag-initiate ng ganito. Kasi normally yung sinasalihan kong liga, yung mga professional league yun eh. Taka sa collegiate. First time, sana wag naman last time. Sana magkaroon pa ulit ito, yung UNTV. Kasi ito lang yung may ganitong klaseng liga eh. For charity. The rest, hindi naman. Bagamat maiksi lamang ang naging preparasyon para sa unang season ng UBL, naging matagumpay naman ito. Kaya sa muling pagbabalik ng liga paglipas ng ilang buwan, mas malaking UBL ang bubuksan. Sa inyong pakikisa sa payak na adhikain na makatulong sa kapwa. Sports at charity bilang isa, but more than that, we would like to believe that in a few months, mas magagawa natin mas malaki, mas maayos at mas maraming matutulungan. Nagpasalamat naman si Mr. Public Service, BMP IUNTV President and CEO, Kuya Daniel Razon, sa mga suporta sa unang season ng Liga. We're looking forward na sa mga susunod po na season natin ay mas marami pa ang atin pong makakasama na maglalaro ng mga teams. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood at patuloy na tumatangkilik, sa mga nag-subscribe sa UNTV Sports, sa lahat ng mga nandito po ngayon, sa lahat po ng mga sumuporta sa bawat team, and of course, ang atin pong mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International, na kasama natin palagi sa lahat ng mga advokasya na makabubuti para sa ating mga kapwa-tao. Inanunsyo na rin ni Kuya Daniel na sa susunod na season ng Liga ay magiging doble na ang premyong maiuuwi ng mga kalahok para sa kanilang mga napiling benepisyaryo. Bago ang laro, nagkaroon din ng public service booth sa PhilSports Arena kung saan nakibahagi ang SSS, Senate at Pag-ibig Fund. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23 na nagsasabi, "Magsibalik kayo sa aking saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.